Ang management daw ngayon ng TNT Tropang Giga ay willing nang i-offer itong si Mikey Williams dito sa Barangay Ginebra kapalit ni Maverick Hanmisi. Ang tanong, ito ba ay tatanggapin ng Barangay Ginebra? First game pa lamang ng Ginebra yung nakita natin, so obviously masyado pang maaga para i-judge kung ano magiging performance nila. Pero mukhang kinakailangan talaga ng Ginebra ng isa pang additional scorer. At magiging malaking tulong dyan si Mikey Williams dahil alam naman natin, proven na ito pagdating sa ganyang bagay. Kayang-kaya nitong umiscore anytime gusto niya. Pero alam din natin lahat kung ano naging problema sa kontrata nito. Kaya iyan ngayon ang magiging masasabi nating malaking issue dito sa Barangay Ginebra kung papayag ba sila na kunin na ito si Mikey Williams. Kung sakali na pumayag ang Barangay Ginebra dito sa offer ng TNT, pwede naman kaya sa Ginebra na si Maverick Hanmisi nga ang kapalit. Ngayon, totoo, 5 points lamang ang na-score ni Hanmisi doon sa game nila against Rain or Shine. Pero sa totoo lang, maraming Ginebra players ang nag-struggle talaga doon. Hindi lang naman si Maverick. So, kinakailangan pag-isipan ng Ginebra kung tatanggapin nila yung ganitong offer. Dahil sa ngayon, alam natin ang Barangay Ginebra, kinakailangan ng additional scorer bukod dito kay RJ Abarientos. Dahil ito si Abarientos more of a playmaker. Kung meron dyan Mikey Williams, tutulong sa scoring kay Stephen Holt, magiging malaking bagay yan. So, abangan natin kung ano magiging desisyon dito ng management kung tatanggapin yung offer. Siyempre, ang risk dito kay Mikey baka hindi maglaro. Pero siyempre, dapat siguraduhin ng SMC na yung kontratang pipirmahan nito si Mikey, naka-indicate talaga doon na dapat siya ay maglaro na para dito sa Barangay Ginebra. Kaya yan ngayon ang pag-iisipan mabuti ng Ginebra. Lalo na kung hindi natin sinasabing mangyayari, pero kung sakali na matalo sila sa San Miguel, medyo mahirap na yung magiging posisyon ng Ginebra. Kinakailangan ng magdesisyon nitong San Miguel Beer talaga kung ano ang gagawin dito kay Terence Romeo. Ayon kasi dito sa reports, meron na namang injury ang nasabing guard at ito ay tinatawag na back spasms. Sa ngayon kasi meron pang isang player ng San Miguel na may sakit, itong si Marcio Lassiter. May stomach flu pero hindi ininda masyado ng San Miguel Beer yung mga injuries nitong si Romeo at si Lassiter dahil Blackwater ang kalaban nila at wala pang import itong Blackwater, so nanalo Beermen. Pero ang susunod na kalaban ng San Miguel ay ang Barangay Ginebra. At alam natin ang Ginebra gustong-gusto niyang bumawi pagkatapos matalo dito sa Rain or Shine Elasto Painters. So ang tanong ngayon, ano ba talaga ang magiging plano ng San Miguel Beer dito kay Terence Romeo? Alam natin na napakahusay na player yan kapag siya ay naglalaro at kapag malusog. Pero ang problema nga, palagi itong nai-injure. So yan ngayon ang tanong, mabuti na lamang. Maganda ang naging performance nitong si Chris Rosales, yung kanilang bagong pick-up na free agent dahil kinakailangan nila ng scoring nito. Plus si Jericho Cruz, si Don Troliano nag-contribute din. Kaya yan ang importante sa SMB. Pero syempre iba yung Blackwater, iba ang Barangay Ginebra. So dito natin makikita kung ano ang gagawing adjustment ng San Miguel. Para sa long term, kinakailangan pag-isipan nila kung ano ang gagawin dito kay Terence Romeo. Kung dapat na ba itong i-trade o talagang susubukan nila na gamitin pa rin. Dahil syempre, kapag dating ng playoffs, alam natin nahirapan na San Miguel noon sa final sa Meralco. Dahil for one reason nga, ito si Terence Romeo, hindi nakapaglaro ng maraming games. Kaya yan ngayon ang pinoproblema nitong San Miguel Beer. Tignan natin kung ito si Romeo talaga ay mananatili pa dyan sa San Miguel o baka ito na yung player na ititrade talaga ng SMB habang ito ay may value pa at hindi pa nagkakaroon ng malalang injury. Kaya abangan natin yung magiging future decision ng management tungkol dito kay Terence. Ang Phoenix Fuel Masters ngayon ay 0-2 na. Maganda yung pinakita nila kontra dito sa Index Road Warriors. Sumabot sila mula sa kalamangan na 23 points. Nakalamang pa nga sila ng 3 points. Pero kinapos pa rin sila nung bandang huli. So ito ngayon ang magiging tanong sa Phoenix kung ano ba talaga ang magiging balak nila sa kanilang lineup. In fairness, maganda naman yung nilaro ng Phoenix talaga. Pero merong mga curious na decisions na ginawa itong coach nila na si Jamaica Jarin. Well, una-una hindi binalik si Tyler Tio. Pero naiintindihan din natin dahil maganda ang nilaro ni RR Garcia doon sa game. Siya nga tumulong na makarally sila. Pero naka 10 points din si Tyler Tio ng third quarter pero hindi na binalik. Maganda siguro kung pinagsabay niya yung dalawang guards. Lalo na nung kinakailangan nila ng opensa doon sa mga huling plays nitong Phoenix. Instead na si JJ Alejandro, sana si Tyler Tio na lang ang ginamit. Ngayon yung import naman nila okay din ang performance kaya lang
nabangko din ito ng malaking parte ng fourth quarter nung naghahabol sila dahil yung All Filipino lineup ng Phoenix ang nakatulong para sila ay makahabol kontra NLEX. Pero syempre siguro kinakailangan humanap ng Phoenix ng import talaga na magiging fit sa kanilang sistema. Dahil kung 0-2 ka na, kahit na okay naman yung performance ng import, baka mas high caliber ang kinakailangan ng Phoenix para sila ay makausad. Okay naman so far ito si Kyle Balungay, pero syempre kinakailangan nila ng mas magandang performance para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Sa ngayon, pwede rin natin sabihin na kahit na 0-2 sila, at least yung performance ng Phoenix lumalaban, hindi naman katulad nitong sa Terra Firma na talagang walang nangyayari at itong Blackwater nakita natin. Of course, yung huling game ng Blackwater, wala silang import kontra SMB. Pero yung previous games din nila talagang tambak din. Kaya hindi na nakagugulat na silang ang mga nabanggit na teams ay nandito sa ilalim ng ating team standings ngayon. Mukhang nagbago na ng pasya itong Magnolia Chicken Templados at hindi na nila ite-trade itong si Jerick Ahanmisi. Alam natin na ang Magnolia before ay mambalita gustong i-trade ang nasabing player para makakuha ng ibang additional na scorers. Pero mukhang pinapakita na ni Ahanmisi kung ano ang kaya niyang gawin basta bibigyan ng playing time. Ito naman ang sinasabi talaga ng marami na talagang maganda dito sa ganyang klaseng sitwasyon. Kinakailangan ay kumuha ka ng mga players na talagang masasabi natin na meron namang potential katulad nitong si Ahanmisi pero hindi lang talaga nabibigyan ng minuto. At ngayong mukhang nabigyan na ng minuto itong si Jerick Ahanmisi ay talagang pinapakita na niya kung ano ang kaya niyang gawin. In case nga na magkaroon tayo ng magandang laban pagdating dito, pwede nating masabi na itong si Jerick Ahanmisi ay isa talaga to sa mga hidden gems na pwedeng magamit itong si Coach Gito Victolero. Nakita naman natin pati sa 4-point area kaya nitong umiscore. So ibig sabihin ang range talaga nito ay maganda at pwedeng magamit katandem ni Paul Lee. Yan siguro ang nakitang dahilan ngayon ng management. At dahil wala na si Gio Haladon, magkakaroon ng additional minutes na paglalaro itong si Jerick Ahanmisi. At yan ngayon ang tinitignan nilang mabuti. Kung sakasakali na lalong gumanda ang laro ni Ahanmisi sa mga susunod na games ng Magnolia, asahan natin na ito'y magiging regular part na talaga ng kanilang rotation. At kapag nabigyan pa yan ng mas maraming confidence, makikita natin magiging isa na yan doon sa tinatawag na top 3-point scorers nitong PBA. So abangan natin kung ano ang gagawin ng Magnolia dito dahil meron pa rin mga teams na nag-i-inquire talaga tungkol dito kay Jerick Ahanmisi pero so far sa ngayon mukhang hindi na raw interesado itong Magnolia Chicken Templados na pumasok sa trade. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Alicia Garcia, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, pati na rin si Lolito Kakayon, Michael D, Jervin Chris, Katsakino Dokusin, Romeo Conchada, Eduardo Monsales, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, Anthony Alon family, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Enju, si Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Andrea Alexis at Mitch Bagares, Terdy, Adin, Junjun, Alfonso at si Dindin Balaba at ang iba pa nating taga-subaybay.